In a world full of podcasts, may isang grupo ng tropa na hindi alam ang sagot sa pinakamahalagang tanong. Anong napala, boys? Dito, pag-uusapan natin lahat. Love, life, chismis, kalat, at kahit yung mga bagay na wala namang kinalaman sa buhay. Kami ang tropa nyo na walang plano pero may mic. Welcome to the chaos. Welcome to Anong Napala, Boys? Mga ngalay na nanakagan. Pinigilan talaga eh, no? Tumutulo na yung laway dito, no? Ganun pa rin. Gagi, nakakatawa yun kung nangyari nga yun. Dahil dapat pag nangyari yun, nasa 500 subscribers sa dati. Yun, maganda yun ah. Pero sa totoo na-predict ko talaga siya. Nangyari. Predicted eh. Kitang-kita eh. Oo. 3, 2, 1, let's go! Yo, what's up guys? Kamusta tayo dyan? What's up? Babalik ulit ang Pala Boys. Welcome back, yo! Yo! Kamusta kayo? Ito, okay lang. Medyo long weekend and days tayo, no? Kamusta ang kaganapan sa atin dyan? Sakto lang. Sarap ng buhay ng isa dyan eh. Oo, nagbabakasyon. Oo. Sa Pilipinas ngayon. Okay, pero walay pa rin kami nag-shoot, oh. Oo nga. Kahit kami dalawa, nasa Pilipinas na, pero wala eh, sobrang busy eh. Busy na, kasi marami na tayong iniisip sa buhay. Ano yung iba yung napansin ko, lahat tayo naka-block ngayon, no? Bakit? Oo nga. Halos nga yun yung sinasabi yun sa feedback natin, di ba? Mga nanonood sa atin. Ganito, naka-block lahat to. Para nung high school din, ganito rin eh. Kasi boy, ang pag-block nakakapayat. Hindi kita yung ano. Uy. Kita yung ano dun ah. Jogs, pakita mo nga yung ano mo. Pakita mo. Guys, pasensya na nga pala, wala akong ano ngayon eh. Wala akong soundboard. Wala akong napipindot. Pero, sa Eden tonight. Ito pa rin tayo niyan. Siyempre. You're the lottery. Okay, yo. Game, let's go. Tayo sa totoo. Okay. Solid. Meron si Seth. Meron. Ayos. Ang hirap pala ng ganito, no? Nagsa-soundboard din. Diba? Yan. Recap tayo sa last week. Ano nangyari? Kasi ako, absent ako. Saya nakwentuhan nun, ano? Absent. Talagang, boy. Sumaglit lang ako sa kwentuhan eh. Sa totoo lang, kung yun na nga napag-usapan last week, hanggang ngayon boy, kinikilabutan pa rin ako. Yung makabalayi po, nagkatayuan pa rin pagka iniisip ko eh. Oo. Pero syempre, kasi yung topic last week, mas seryoso siya eh. Shoutouts kay Jolo, tsaka kay Jake. Shoutouts sa ko yan. Jolo, solid. Salamat sa pag-guest. Siyempre, hindi lang sa kanila, sa lahat ng naging guest natin, shoutout din. Kasi iba yung aura na pinakita nila. Diba? Shoutout sa inyo. Yan, heart. Yan. So, yan. Ngayon, no? Ano ba yan, 10th Jogs? episode. Ano ba yan, Jogs? Burger ka sa akin. Pero, boy, naalala ko din. Hindi lang din sa kanila, pasalamat din tayo sa mga nanonood. Sa mga sumusuporta. Yes. Salamat. Salamat sa kayo inyo. kay Jogs.
Pag nakita niyo si Jokes, manglilibre ng burger yan. Sigurado. Kalbitin niya lang. Sabihin niya, Sir Gabstar22, tapos tag niyo na lang. Hashtag anong napala, boys. Naka-promo yan. Title, Kalabit. Kalabit penge, no? Mga kalabit penge pala, no? Yo, so 10th episode natin ngayon, guys. No? Ano kaya tayo? Actually, 10th episode na pala. Hindi ko na mamalayan. Ang bilis, no? Ang bilis lang. Okay. Mag-quick recap kaya tayo ng mga tumatak sa inyo sa first 10 episodes natin na to. So, first 9. Siyempre, hindi mawawala sa akin yung buhay high school. Kung paano tayo nagkakilala. Naman. Mga ganun. Ay, oo. Talaga. Di ba yun? Buhay high school. Kahit siguro kahit lolo na ako may lolo pa ako sa talampakan, baka nakukwento pa rin sa mga apo ko yun. Tsaka di ba, no isang araw pa nga lang. May babalikan ka na. No isang araw pa nga lang, di ba? Nagkaroon tayo ng konting kasiyahan. Tapos, napag-usapan ulit natin yung buhay high school. Diba, andun sila eh. Yung dalawang Jello. Ay, oo, diba? Pala. Yung last time, nakila Dave kayo, no? Doon napag-usapan natin yung sa inyo kasi nanonood yan, si Dave tsaka si Jello. Nakasubscribe sila. Shoutout sa inyo dyan, guys. Shoutout. Diba? Solid. Tapos sa pag-usapan yung mga kalokohan naman ng high school, yun yung masarap balikan lagi yung buhay high school. Pero yun nga, syempre, habang may mga kasiyahan nangyayari sa buhay mo, andyan din naman yung mga obstacles. Yung mga pagdadaanan lahat sa buhay. Tayo may pagdadaanan talaga. Hindi nawawala yan eh. Gaya sa isang episode natin, yung mga tungkol sa baha, sa mga sakuna, di ba? Solution, no? Doon talaga may dumaan sa baha. Hanggang ngayon, trending pa rin yan dahil ang dami pa rin galit, di ba? Totoo. Sa mga magnanakaw na yan. Ewan ko. Parang no comment na rin ako dyan kasi nakakainis eh. Wala lang mangyari. Pag iniisip mo lang, boy, mapapadami yung ako, pag iniisip ko, napapaano ka. Dami kong ang puting buhok. Hindi ako, napakadami kong grrr. Okay? Isipin mo, ang laki nung ninakaw nila, di ba? Kung iniipon nila lang yun, kunyari yung sa mga nagbabayad ng tax, kung iniipon na lang nila yun, hindi sila nagbabayad ng tax. Siguro nakabili na sila ng sarili nilang bahay. Tsaka meron na silang baka, di ba? Baka. Totoo. Baka. Tsaka mga kalabaw, pang negosyo nila. Oo, pwede. Oo, di ba? Nasa lahat ng ininegosyo, yung mga baka pa no? Pero pasok pa rin yan. No? Pasok naman din na, di ba? Oo. Walang lap truck. Wala. Isa lang. Okay na yan. Matatawa rin sila dyan, yung mga nanonood sa atin. Laki ako sa onboard eh. Okay, ulitin ko pagka nakabayan ng baka. Solid, nakakatawa. Diba? Grabe yun. Pero yun nga. Wala, kung isipin mo kung isipin mo talaga ba yun? Yan nakakabati talaga. Pero syempre, wala naman tayong magagawa. Ano ba magagawa mo, di ba? Patigasan ng mukha eh. Yan yung labanan dito, patigasan ng mukha eh. Pero ang laki talaga nun. Laking pera yun. Hindi basta-basta. Maglulukuhan na tayo na maglulukuhan yan. Hindi basta-bastang yun. Oo. Kaya nga dami kong grrr. Okay. Pero, yaan mo na. Tsaka lalo na yung episode 3. Ang pag-iyak ay hindi kahinaan. Highlights din yun sa akin dahil iba yung energy dun. Kahit na nasa Zoom call lang tayo, nafe-feel mo yung energy no? Naalala ko nga si Earl dun, may isang part dun sa Earl na sinabi niya, paano ba natin to i-explain na mas magaang na way? Kasi parang nararamdaman na niya yung bigat eh. Diba? Paano mo i-explain niya na mas magaang na way? Yung parang mas kasi medyo sensitive na yung topic nun eh. Oo.
Actually, yung mga ganun talaga, yung mga pinagadaanan, mahirap talaga. Mahirap kalaban yung sarili mo. Totoo, sarili mahirap mo talaga. talaga. Mahirap pag natalo ka. Ang totoong kalaban mo lang naman talaga. Mahirap pag natalo ka. Ang totoong kalaban pag natalo ka sa sarili mo, mahirap yun. Diba? Kagaya ng mga yung may bagong kwento ngayon, diba? Yun. Medyo mahirap talaga kalaban ng sarili. Nakakalungkot man isipin, pero may ganun talaga eh. Yung mga sumusuko na sa buhay. Kasi hindi nila kaya. Parang yung kay Yun nga, di ba? Yun ang bagong balita lang. Nangyari kay sa anak ni Matienza. Yun. Pero syempre, nakakaawa rin yung sa parents kasi nakakalungkot pa sa kanila yung nangyaring yun. Sayang kasi parang ang haba. Totoo. Mahaba pa yung pwede niyang ibuhay dito sa mundo eh. Diba? Marami pang pwedeng mangyari. Kasi hindi mo makikita sa isang tao eh. Hindi mo makikita sa isang tao kung ano yung pinagadaan niya kung titignan mo lang siya. Diba? Yan. Kasi kadalasan yung mga ganyan, yan yung mga, diba? Yung mga tipong mga masasayahin kasi sino pa yung kala mo lagi nakangiti, sila pa yung may diba? Yes. Malaking dinaramdam pala sa loob. Especially pag hindi nila nasasabi. Hindi nila nalalet out kung gusto nilang sabihin. Ganun yung nangyayari. Kaya kailangan talaga mayroong taong nakikinig sa'yo. Pero like we said nga sa episode 3, hindi yun yung sagot. Diba? Hindi yun yung sagot para tapusin mo yung hirap dito. Ang sagot pa rin yung nasa meron kasing alam mo yun, minsan kasi mahirap din mag-open up kasi may mga taong pagka pinausap mo parang ni-reject na nila kagad kung ano yung sasabihin mo. Oo lang. Yung mga ganun. Kung meron ding oo ng oo, merong isa lang sabihin mo ni-reject na kagad, parang invalid na kagad kung ano yung sabihin mo. Para bang yun nga, kagaya ng sinabi ko last time, parang wag kang magmamarunong sa naramdaman ng taong kausap mo. Yes. Kasi hindi mo alam kung ano yung kinakatayuan niya. Huwag mo ilalagay. Diba? Iba-iba kayo ng kinakatayuan. Paa mo sa sapatos niya. Parang ganun. I mean, ilagay mo yung paa mo sa sapatos niya para maramdaman mo. Pero wag mo basta ilagay, di ba? Meron kasing tao na, ako na nga dyan, parang ganun. Yung parang mas magaling ka pa sa nararamdaman niya, wag ganun. Mas magaling ka pa sa kung ano yung pinagandaan niya, wag ganun. Yes. Di ba? Mahirap yung ganun kasi syempre lalo mong hinihila yung tao pababa pa rin. Totoo. Yes. Nature ng tao manghanap ng simpatya lalo na kung hindi na niya kaya. Lalo na kung talagang mag-isa siya hindi naman maghihingi ng simpatya na parang walang rason, di ba? Mukha kang tanga nun. Di ba? Ibig sabihin kaya nagkakaganyan kasi mayroon talaga siyang dinadala. O kaya ayun nga, walang may gustong makinig sa kanya. Or meron siyang circle na parang lagi siyang inuudyok sa mga ganong bagay. May mga ganon din nasa circle mo rin yan. Kaya yung circle mo yung laging depressed, laging ganon. So mahawa ka sa energy nun. Kaya minsan kailangan mo rin mag-iba ng tropa eh. Kaya minsan di ko na rin kayo tropa, pre. Sige, tigil na natin to. Tara na, unsubscribe ko na to. Sabi nga ni Ernie Baron. Uy! Sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power. Diba? Sabi ni Ernie Baron. Knowledge is power. Knowledge is power talaga. Yun nga, kung may knowledge ka, dapat alam mo yung responsibility mo kasi. Yes. With great power comes great responsibility. Spider-Man yan. Kasi kanina pa niyalabas ni Earl si Spider-Man, kaya nag-iisip ako kung paano kayo papasok yun eh. Teka lang, nag-iisip kasi ako ng sasabihin ko. Na-distract ako eh, wait lang.
Ayan. Diba? Oo. Pero medyo sensitive yun Hindi lang kasi si Eman yung nakakaranas nun. Madaming tao nakakaranas nun. Pero like I said guys, sa mga nakikinig, hindi yun yung sagot. Hindi yun yung sagot talaga. Pag nadapa ka, bangon ka lang. Pag Kami. Kung hindi ka pinakikinggan nung gusto mo kausapin, hanap ka ibang kausap. Diba? Lagyan mo ng piso. Ayan. O kaya pag pinakinggan ka naman tapos binara ka, sampalin mo na agad. Joke lang. Sabihin mo, huwag ka na magpaliwanag. Pagka ganun. Joke lang, lilit lang mundo mo doon. Yun nga lang yun. Pagka ganun, hayaan mo na siya. Huwag intindihin. Kung hindi kanya kayang intindihin, hayaan mo siya. Kasi may tao pa rin mas makakaintindi sa'yo. Yun na lang. Kaya kung tinuturing mo yung kaibigan, hindi mo yung kaibigan. Oo, pag ganun. Diba? Hindi mo yung kaibigan, puta. Hindi walang kaibigan na ganun. Ang kaibigan, may pakiyan sa'yo. Tsaka nagsasabihin yan yung totoo Hindi magsasabi ng ano yan, plastikan kayo. Kunyari, mag-best friend kayo, tapos pinaplastic mo lang yung best friend. Parang kayong dalawa. Okay lang yan. Kayong dalawa sa akin. May kulangot ako, hindi nyo sinasabi, di ba? Kasi gusto ko magmukha ng tanga. Baka may kulangot din. Hanip kayo, di ba? Ako i-check ko na yung kulangot ko para ilalabas ko. Okay. Yun. Tumatak rin sa akin yun sa mga isa sa mga episodes. Yung value ng friendship ba? Oo. Doon na tayo darating. Kasi friendship compatibility. Diba makikita kung compatible ka ba talaga sa kaibigan mo? Anong number yun? Pang-ilan yun? Hindi ba 4 yun o 5? 4 yun. Ang 5 usapang sports Oo. Ano yung 2? Diba yung bachelation. Okay. Tama, 4 yun. So, doon napapasok yung mga yung parang yung compatible sa'yo na kaibigan. Tsaka yung kung paano nabuo yung samahan. Malalim din pag-usapan yun. Kukulangin yung isang oras doon. Mahaba yun. Solid. Parang solid hindi na siya for me yung kunyari pag-usapan natin yung friendship compatibility. Pag-uusapan mo na yan the rest of your life Alam mo yun? Hindi siya yung topic na ngayon lang Nag-iiba-iba kasi yung change ng mood ng tao Diba may mga tropa kayong nagbabago, may mga tropa kayong alam mo yun. Pero alam mo boy, ako naisip ko lang, parang yung isang oras kulang yun. Kulang yung isang oras para pag-usapan yan. Kasi parang masyadong, yung daming changes dyan Parang umeko lang yung sinabi ko Sige. Tuloy mo. Parang parang kasi abroad nung kasi ang laki ng sakop niyang topic na yun Parang ang daming pagbabago, ang daming change. Yun nga, pagbabago. Kaya, ayun, kulang talaga. Parang naisip ko parang kulang yung 1 hour para pag-usapan yun. Masyadong malalim yun Diba? Kumbaga, sabi nga ni SpongeBob ay imagination. Nadamay pa si SpongeBob na. Shoutout sa SpongeBob. Shoutout sa SpongeBob, nadamay ka rin. Shoutout sa SpongeBob. Hindi kasi dito sa episode 10 na to, nakakatuwa lang. Kasi gusto lang natin talaga magpasalamat sa mga nag-subscribe, nag-follow, nakinig, diba? Nag-comment. Nag-comment. At magpa-follow pa, at makikinig pa, at makikitambay. Umutot ka ba? Wala yung narinig ba, boy? Para umutot no? Gumanon Ina na ito. Halatoks ka naman
Umuutot sa podcast. Konting side view lang kasi. Sa'yo, sobrang ganun lang. Pahalata na umuutot ka, pre. Halata eh. Tayo na ba? Nahiya tuloy ako. Binibigla niyo ako eh. Highlights to. Patay ka. Okay lang yan. Hindi naman natin maaamoy yan. Hindi naman naaamoy eh. Comment nyo dyan kung naamoy nyo ha. Hindi, comment nyo dyan kung sino na nakaamoy ng utot ni Jogs. Oo, yun. Ganda. Hashtag utot ni Jogs. ANPLB. Diba? Tapos, pagka napag-usapan ito yung mga kaibigan natin. In sports. Doon pa pasok yung sports. Kasi yung mga kaibigan natin, yan yung mga kasama rin natin sa sports. Actually, ako share ko lang sporty. Hindi talaga sporty. Sporty ka, pero mahilig ako manood. Diba? Ako, mga nakalaro ko sa sports, madami din eh. Sa basketball. Actually, ito, si E, nakalaro ko yan. Nag-sports kami yan, boxing. Hindi boxing tawag dun. Nag-boxing kami, pero walang gloves. Yung boxing tawag dun. Ano lang yun? Sparring lang. Di nga, seryoso ba? Nag-boxing kayo? Playtest yun, playtest. Hindi boxing. Ano yun? Pambubuligan wrong. Ayun ba yung kwento nyo? Yung paano nagkakilala? Sparring yun. Hindi naman, magkakilala naman kami, mag-classmate, pero hindi pa kami ganun ka-close nun. Basketball, si Earl, swimmer, diba? Si Seth, Skater, diba? Yan isa sa mga nagturo sa akin, naghikayat sa akin mag-skateboard. Pag nag-oli kayo ng high school, tuwang-tuwa na kayo eh. Uy, putay na boy, nakapag-oli ako. Siyempre. Mahirap i-achieve din yun ha. Hindi basta pati pop shabit, no? Kahit nga yung mag-drop ka lang dun sa nangyari dun sa isang palapag pa lang eh. Mag-drop ka lang pag achievement na yun eh. Pero si Seth nagulat sa akin, nag-barrial ako nun eh. Barrial? Kickflip. Sa tech deck, alam ko. Ayun, diba? Diba? Sa tech deck nga lang. Nag-aano pa tayo, game of skates, diba? Grabe, no? Grabe yung memories. Tapos esports. Nakapag-esports lang tayo. Hindi pa yung nakakalaro sa si Sharon. Hindi pa? After ito, 1G tayo after ito. ML. Ano yan? ML? ML. Wala akong ML eh. Pwede naman i-install eh. Wala, Lord 99 nilalaro ko eh. Sino yung mga naglalaro sa inyo dyan ng Lord 9? Comment nyo lang. Wala ako. Ako eh. Baka nilalaro ko ngayon, Hindi ka makasalita dyan. Ba't di ka makasalita dyan bigla? May nahanap siya. Parang tinignan mo na safe ba sabihin? Ano yun? Nalimutan ko. Tapos yun, syempre, di ba, ang saya ng sports. Pero habang nag-sports ka, makapunta ka sa mga iba-ibang dimensyon. Di ba? Yung iba-ibang kasi mga dimensyon na parang hindi mo mapaliwanag. Horror. Bigla ka na lang kakalapitin, no? Halloween. Grabe rin yung Halloween episode natin. Iba rin yun. Mga kwento. Kwentong katatakutan. Kababalaghan. Kwentong kababalaghan. Handa na ba kayo makinig sa mga kwentong kababalaghan? Sa mga bagay na hindi mo may paliwanag. Yung intro na yan na hindi mo ma-perfect na intro. Kasi nga natawa ako, boy. Natawa ako. May na-attempt sa Earl kanina eh. Ginagawa niya ulit yung doppelganger niya eh. Sinubukan niya. Diba, yun. Ayos yun. Ang saya nun. Medyo, lang talaga. Medyo ang hirap gumawa
podcast, lalo na pag mag-isa ka sa bahay, lalo kung yun yung topic. Mas ang para sa akin yung mga tumatak na kwento yung kay Nika sa asawa ni Earl. Yung sa isda, no? Oo. Hindi mo talaga mahilimutan yung isda. Si boy, mumultuhin ka, may kasamang isda. Yung isda tumatalon sa aquarium, no? Boy, napapadaan nga kami. Pati yung isda ayaw na, no? Ayoko na. Ayaw na kitang makita. Nag-suicide napapadaan na, kami doon sa may area nung bahay na yun. Tinuturo sa akin. Sabi ko, hindi na. Diretso lang ako. Ayoko, hindi ko lingunin. Malapit lang ba sa inyo yung bahay na yun? Siguro mga kunwari galing kaila Dave papuntang Cavite High. Oh, walk. Pwedeng lakarin. Yung main gate ng Cavite High, Pwede pa rin lakarin. Pwede pa rin. Kasi Crisini, dire-diretso mo lang yun. Pero tingin ko pwede lakarin yun. Parang, ano ba yun? Pwede mo dire-diretso yun kung galing kang Crisini. Pwede pa rin lakarin nga. Pwede yun, pwede. Pero ako, boy, sa to lang, naalala ko, medyo natakot ako nun sa kwento ng dilim. Yung wala si Earl. Yung muka. Yung episode na wala si Earl. Pero nag-intro naman siya. Nag-intro siya. Pero grabe yung muka. Sige nga, kwento niya nga panoorin mo na lang. Panoorin mo yun. Napanood ko. Gusto ko malaman galing sa inyo. Para alam din nila, di ba, yung mga nanonood sa atin. Yung matutulog sila. Tapos bago sila matulog siya, dalawa ng pinsan niya. Tapos, so magkatabi sila, di ba? Kubot sila. Tapos parang, ewan ko, basta minaramdaman natin sila pa sa pagkita nila, pagdilat nila, ganun. May mukha na nakaganon sa kanila. Holy shit. Habang nakaganon. Di ba? Lalabas na yun sa Thursday, no? Thursday na lalabas yun. Thursday, nilabas na yun. Hindi pa. Ito pa, this Thursday. Last Thursday. Kasi, na to Ay, oo. Di ba? Last Thursday, nilabas na yun. Last Thursday na. Aray ko. Nahihilo na ako. Aray ka. Nakalimutan na. Diba? Nahihilito na ako. Ang dami. Tapos meron pang mga kwento sa yung kwento naman. Kinuwento rin uli ni Jolo yung kwento ko. Diba? Same kwento. Mas mas nagkaroon ng linaw. Diba? Kumbaga, na-justify yung kwento kasi parehas kami ng kwento. Pero ang ganda nung story nun. Real life na siya, tapos pwede pa siya maging movie. Alam mo yun? Kung movie yun, anong title nun? Conjurang. The Conquerors. Conjurang. Ako naisip ko, anong napalakot? Ayos yun. Ganda din kung para kang nangulangot. Maganda rin yung title. Diba? Anong napalakot? Yeah. Palakot! Diba? Parang, diba? Parang sorry ba yun, kinakabag lang talaga ako guys. Iba yung kabag ko ngayon pero lang naman, smooth. Tawa kasi natawa ata Sakto lang. Siyempre, paano hindi tatawa yan? Sarap ng buhay ngayon yan. Lalo na nung kasama yung mga boys. Saglit na lang. Tawanan nun. Magic yan. Saglit na lang. Boy, ilang araw na lang Ilang araw ka na lang ba ilang araw ka ba talaga sa Pinas? Ang target ko lang ngayon November 3. Balik na ako. Tapos nakatrabaho ka agad nun, next day? Yes, sir! Dapat off muna. Baka maano ka niyan. Yun nga Wala, gano'n talaga buhay. Sayang naman kung jet lag. Araw-araw na akong jet lag, boy.
Sanay ka na ba? Baka magpuntang Quezon, magpakita, no? Yun lang. Ang sabi nga nila, di ba? Sabi nila, balikbayan ka, puntahan ka namin dyan. Kagaya nung yung dito Sise, di ba? Balikbayan Sise. Nung umuwi ba ako dyan, Earl? Nasa Caloocan ka na nun? Oo. So, pumunta ka lang talagang Cavite nun? Oo. Inimbitahan ako. Inimbitahan ako eh. Sana all. Buti ka pa. Ako, sabi ko na punta dito sa Cavite, wala eh. Pero nung mga panahon na yun, hindi pa kasi ako yung hawak kong client. Hindi naman ganun ka Ako nung pumunta ka dito. Pwede kang pabalik-balik. Nauwi ka dito, may guest ako nun eh. Kasi di ba butler ako sa Soler ng mga oras eh. May guest ako nun. May butler ako sa isang hotel nung araw na yun. May guest ako nun. Pinuntahan kita sa Tagaytay. Kinride kita. Tapos nung nag-inuman tayo, hinatid kita. Pabalik sa Tagaytay. So, day off ka talaga nun? Siyempre naman. Kasi, sinabi mo sa akin eh, na, pupunta ka eh. Maraming salamat. Kaya sinadya ako talaga, no. Pagmahal mo yung isang kaibigan mo, pagmahalaga sa isang tao sa buhay, magagawa mo parang. Kasi sabi nga nila, di ba? Ano sabi nila? Kung ayaw. Ang sabi nila, time is gold. Yan. Di ba? Kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, palaging merong nakawan. Kasi, di ba? Gusto mo yun, nakawin mo. Matik. Di ba? Ay, nako. Nakita niyo na ba yung bagong flyover sa sa Tagaytay Pamadeo? Yung parang Chris. Yung parang Great Wall of China na yeah. Pinag-anuhan, di ba? Parang Chris din naman yung hubog eh. Hindi ko pa nakita. Ito pa nga pala hot topic dito. Ano? Nasunog daw DPWH. Ay, nakita ko yun sa Facebook. Diba? Anong take mo? Nasunog daw. Bakit nasunog? Ako tatawa na lang ako. Ewan ko. Ang iniisip ko dun, sinunog yun kasi nandun yung records, di ba? Kung sino pa yung mga, nandun pa yung mga pangalan ng mga iba pang hindi pa na. May idea ka dyan. Feel ko, baka yun yung dahilan. Narinig ko lang din naman yung dahilan na yun. Pero ang weird, bakit nasunog yun? Diba? Ay, mainit eh. Nasunog, mainit eh. Oo, mainit. Ang hirap doon sobrang init, nasunog na. Ang hirap doon, alam mo sa sarili mong hindi ka tanga. Pero alam mo sa sarili mong wala ka namang magagawa. Yun yung masakit doon. Pag pinagano mo lang yung common sense mo eh. Alam mo na kaagad, di ba? Meron pang isa, yung issue nung yung movie ni Quezon, ni Jericho Rosales ngayon. Ang ganda nun. Hindi ko pa napapanood. Hindi niya pa napapanood. Pero alam ko may anong doon. Parang may nakita ko somewhere na yung isa sa mga ninuno ni Quezon, yung mga apo-apogan niya sa tuhod, parang dinedefend na hindi ganun yung nangyari, hindi ganun yung pamilya nila. Parang ganun yung parang dinidebunk yung history. Parang ganun. Oo, kasi parang kumbaga binaboy daw yung well, history kasi may kanya-kanyang history. Parang may kanya-kanyang version ng history. So, nasa tao na yun kung ano yung paniniwalaan nila. Kung ito yung paniniwalaan nila, kung ito yung paniniwalaan niya sa tao na yun. Pero at least, di ba, may mga taong ito yung version nila, sinisiwalat nila, sinishare nila. Yung mga tao din, ito yung version nila, sinisiwalat nila. Kumbaga, binibigyan pa rin nila tayo ng idea kung ano talaga nangyari. Pero syempre, past is past, hindi naman natin makabalikan kung ano yung nangyari talaga noon. Wala talaga tayong mga records kung ano talaga yung pinaka nangyari nung mga oras na yun. So, totoo. Nasa tao na yan kung ano yung paniniwalaan nila. Respetuhin na lang natin kung ano yung version nila, di ba? Diba? Mahirap din. Yun nga. Doble kare.
Diba? Yan talaga lahat. Lahat talaga, kahit naman yung mga issue ngayon sa nangyayari dito, di ba? Hindi mo alam kung ano yung paniniwalaan mo. Hindi mo alam kung Diba? gawa-gawa lang yun or ano eh. Wala kasi mga pagpatunay talaga eh, no? Yung Totoo. talagang may isang Totoo. tao na lalabas na, oh, alam ko ang lahat. Ito yung nangyari. Parang ganun. Walang ganun eh, no? Di ba? Walang hero na ganun. Totoo. Sana meron, no? Sana meron. Magkaroon. Ewan ko. Sana may isang Hindi tumayo. maglakas Diba? ng loob, no? Sana may isang gumanon. Parang si Jose Rizal lang din. Kaya nga. Ganun yung ano. Ayun, lumit yung mundo lang niya. Pero Saludo naging sa'yo. bayani siya, tol. May isang matalinong tao na nagsabi na sa mundong mapanghusga, Ayan na naman tayo. mapangmata, at At mapanuri. mapanuri. Dapat hindi ka basta-basta nagpapapekto sa mga Magpapapekto sa mga bababang uri. mababang uri. Mali ka naman eh. Hindi, kilala Dapat ko. hindi ka Kilala ko sino basta-basta nagsabi niyan, magpapekto bro. sa mga paninirang puri. Lalo na kung galing sa mga mabababang uri. Kilala ko sino nagsabi niyan. Si Marlon. Si Marlon. Diba? Ang lupit talaga. Yung si Marlon, boy, yun talaga ang matalino para sa akin. Ay, ano talaga, iba yung utak ni Marlon. Wala Aristotle, no? Diba? Feeling ko nga sila na yung mga bagong hero ngayon eh. Mga flip-top MC. Kasi malaya nilang nasasabi yung mga gusto nilang sabihin. Nang walang aawat eh, di ba? Kahit anong gusto nilang sabihin, totoo. walang aawat sa'yo eh. Tayo na. Yung sinabi pa lang ni Marlon na yung sobrang lalim na kagad pag sinabi pa lang niya sa'yo na pasensya na, tao lang. Iba talaga. Tao Diba? lang. Yeah. Iba na yun eh. Diba? Humble. Kailangan kasi dapat humble lang tayo. Huwag tayong ano. Hambog. Di mo alam. Di mo alam kung kailan, pre. Totoo. Kung kailan dadating yung Yung hindi mo oras alam. na. Diba? Aray ko. Diba? Malay Let mo. me know. Let Kaya me bukasan, know. manalo ka sa loto. Boy, ba't wag naman ganon? Gusto mo ba ng totoo? Gusto mo ng totoo? Dali. Let me know. Let me know. Oy. Parang paulit-ulit lang tayo, no? Ang ginagawa natin. Diba? Iibahin ko yung ano ko, yung steps ko. Tsaka yun nga, boy, mabalik tayo, di ba? Kay Marlon pa lang yun. Pag nagsalita na si Paano Aristotle, yung kay Marlo? wala akong pakialam sa kanya. Pagka yung kay Marlon, Sama boy, mo, pare. di ba? Pag nagsalita na si Hindi. Aristotle, Mm. mawalang galang na po sa taong nakaupo. May bigat Diba? ka agad eh, no? Ay, no. Yung mga nakaupo, no? Mabigat ang bet. Iba talaga. Maganda talaga. Yan talaga yung mga ano ngayon, yan yung mga artist na talagang may laman ang sinasabi nila. Hindi na sila makatayo kasi yung bulsa nila mabigat na. Yun talaga sa pool. Hindi na sila makatayo. Totoo. Yung bulsa. Punong-puno Totoo. na. Ayun Pati yung mamiso pinoportray mo talaga kukunin ni nila, ano? Don Glock 9. Ay. Ni Aristotle. Ang ganun yun sa Aristotle. Iba kasi ang kanta ano eh. Ano? Ayoko na lang mag-talk. Sabihin mo. Malaya kang sabihin yun, pare. Sabihin mo. Ayaw kang sabihin mo. Malaya kang sabihin yun. Di na ba ako sabihin? Di na ako ano sa'yo?
Galing eh. Diba? Pero malupit, maganda naman. Kaya nga kinakanta ko kasi nga, hook din ako. Pero wala akong ma-feel. Pero pag kumanta na si Marlon, kumanta na si Aristotle, may nafe-feel ako. May pumapasok sa ano mo, no? Oo. Pero parang hindi ganun siya magsulat eh. Pero sana, yung mga, kahit iba din kasi kahit yung mga kanta nila, yung mga, alam mo, yung kanta na pang-hype lang, yung iba nagsusulat na rin ng mga kanta na may meaning na din. Kagaya si Poison 13. Oo. Diba? Si Mot. Si Mot. Sa Antidote. Sa Antidote. Si Sabay-Sabay. Awit. Si E. Diba? Siyempre po. Yung malupit din yun. Boy. Dapat sabay-sabay awit. Boys. Oo nga pala, guys, mapunta tayo doon. May plano ka pa ba maglabas ng kanta? Meron naman. Naisip-isip ko na rin siya. Oo, naisip-isip ko na rin. Meron. May plano ka pa rin mag-release ng kanta? Soon. Dating tayo dyan. Pero sa ngayon kasi parang pinaplansya ko pa eh. Plansya pa eh. Meron ako nakilala dito producer siya, nagmi-mix din. Sino? Hindi siya masyado pang kilala pero hindi ko rin kilala yun. Meron siya isang kanta tumagos. Mga nasa 100k plus. Ay, alam ko yung title yan. Modest? Hindi, boy. Saan na tayo? Jokes kasi. Bakit ako? Pero yun nga, dating tayo dyan yun. Konting inaano ko lang ngayon eh. Parang medyo pinaplansya-plansya ko lang sa loob. Plano ko rin mag-release ng kanta, Jogs. Red ako yung kausap mo eh. Uy. May kabag talaga ako. Ano yung utot ba yun? Narinig ba? May kabag talaga ako. Rinig, boy. Hanep ka, umuutot ka sa podcast. Tumakay ka muna kaya? Wala talaga, boy. Wala. Kasi talaga, kaya ganun eh. Puno hangin. Ayaw mo munang tumakay. Wala talaga. So, yun. Diba? Masaya. Pero, solid kasi. Ito kasing episode 10 na to, gusto ko lang maging lang tayo. Light muna. Kasi masyado na tayo Chill lang. Ang dami na nating napag-usapan. Ang dami na nating iniikot na topic. Totoo. Pero alam mo sa totoo lang guys ngayon kada galaw ko, pakiramdam ko gumagalaw yung kung saan ako nakatayo, kung saan ako nakaupo, pakiramdam ko gumagalaw eh. Wow. So, sana yung mga taong tinamaan ng lindol, okay na kayo dyan, safe kayo lagi. Tapos, dapat lang lindol ng lindol. Lagi lang kayong meron kayong situational awareness, di ba? Dapat at saka lagi kayong observant sa mga nangyayari. Alam mo yun. Huwag kayong magpapanik. Hindi kasi yung lupa ng Pilipinas malambot na. Hinirang kasi yun eh. Malambot na. Kaya siguro sabi nung mundo, it's time. Siguro it's time na. Dahil tsaka boy, ngayon, di ba parang this week lang, parang may isang araw, 3 beses ata nag-erap yung Taal. Di ba? Nagbuga ulit na nga ng usok ulit. Kailan lang? Parang isang araw ata. Ewan ko, isang araw ata yan. Kaya isipin mo, one day, baka pumutok ulit yan. Nakakatakot. Tsaka yung, alam mo yung, ano yung tawag nila? The big one? Wag naman sana pa. May ewan ko, sa mga prediction yun ng sino ba yung mga nanghula nun na may the big one daw? Si Rudy Baldwin. Rudy
Baldwin. Alam ko may mga hinulaan siyang ganun. Be the big one daw. Meron nga siyang hinulaan daw, artista di ba? Artista daw. Ano? Parang mapapanaw sa sakit. Sabi yun. Lahat naman pa may papanaw, bro eh. Alam mo siya nagbanggit siya ng parang dinescribe niya kasi yung artista. Ewan ko lang parang ang sa akin lang, hindi naman sila nagsasabi ng date. Kung magsasabi sila ng date tapos sumakto talaga, yun, pwedeng maniwala. Tulad ka no? Halos lahat sila hindi naman nagsasabi ng date, sinasabi lang nila eh. Ako, pwede kong sabihin sa to lang, prediction ko. Mga 2:14 a.m. ng October 29 bubuga si Sen ng usok. Uy, bumuga ako. Taknam po. Alam mo na. Paano mo yung nagawa, boy? Oras, date, kompleto. Ay, na paano yun? May sa demonyo yata sa Jogs, no? Meron ka bang mga hindi pa inaamin sa amin, Jogs, na superpowers na taglay mo? Hindi ko pa siya pwede sabihin. Ganun ba? Kasi may expose. Pagka sinabi ko siya baka baka hindi na siya mawala ng effect. Yun. Ano ba yan? At saka, tagapagtanggol ka ba ng ng sangkatauhan? Tagapagaligatas? Hindi naman. Basta lang siya, parang para lang akong Uy, gago nang hina si Jogs, ibig sabihin. Bawal talaga sabihin. Ibig sabihin. Anong oras ngayon? 2:15 11:12. I-mark mo yan, 2:15. Sinumpong si Jogs. 2:15, sinumpong si Jogs. Mark mo yan Mark niya yan, 2:15 ngayon. Sinumpong si Jogs. Okay. Copy. Yun. So yun guys, kamusta naman kayo dyan? Okay ba yung pakikinig nyo? Solid ba? Solid yan. Ano lang talaga kumbaga itong episode talaga na to. Gusto lang na magmuni-muni. Gusto rin namin talaga magpasalamat sa inyo. Maraming salamat guys. Sana wag kayo magsawang sumuporta at sana suportahan mo pa kami. At saka magaya pa kayo ng suporta. Tsaka i-follow niyo yung namin, page namin. Tsaka subscribe kayo sa YouTube. Pinakamaganda. And Spotify. Tsaka Spotify. YouTube and Spotify. Yun lang, 2 platform lang yung pinag-uploadan namin. Diba? Kasi parang tinatamad din kami mag-post sa page kasi hindi nyo naman nila-like. Hindi nyo naman nakakatamad din mag-post. Pagka nila-like nyo na lang, siguro pagka maintaining na for siguro, yung likes. Pag may nag-comment isa sa mga episode natin sige, pag-comment nyo dyan, pag naka-follow kayo sa Facebook namin, tapos titignan namin. I-request nyo kung anong topic, kung gusto nyo mag-guess, kung anong topic, kung gusto nyo, sabihan nyo lang kami. Tsaka sabihin nyo, kung anong gustong pag-usapan. Diba? Send nyo rin na lang yung QR code nyo. Malay nyo, ipamasko kayo sa amin. May promo. Tsaka, meron kayong promo sa Pure Gold. Aray. Nakikita ko, mga 2:17 a.m. ng October 29. Magdidikit yung 2 labi ni Seth. Tiisin mo yan hanggang 2:18 na. Tiisin mo yan. Tiisin mo yan, boy. Tiisin mo yan. Tiisin. Parang na-extend. 2:20. Hindi na. Nag-i-extend yung hula. Hindi pwedeng i-extend yung hula, pre. Mahirap yun pag i-extend mo yung mga ngalay na nanagayin. Pinigilan talaga no? Tumutulo na yung laway dito nakaganon pa rin.
Gagi, nakakatawa yun kung nangyari nga yun. Dahil dapat pag nangyari yun, nasa 500 subscribers na tayo. Yun. Maganda yun ah. Pero sa totoo lang, na-predict ko talaga siya. Nangyari. Predicted eh. Kita eh. Kitang-kita eh. Oo. Ang prediction ko, hindi na siya mangyayari. Paano kaya yan? Kaso nangyari na. Wala. Hindi siya mangyayari. Paano kaya yan? Wala. Nangyari na eh. Diba? Ay guys, balitaan nyo Ako, ba yung wait lang. Yung nag-crash na aeroplano daw ng aircraft ng Amerika sa South China Sea. Anong oras yan nangyari? Balikan natin ang istorya. Mga 12 a.m. kahapon. May nasawi. Mga 11:30 a.m. daw eh. Kahapon. May nasawi ba? Wala naman daw casualties. Nahanap naman daw ng search and destroy. Pero bakit? Ano raw yung cause ng pagbagsak? Wala eh. Parang tinago nila. Hindi natin alam. Or baka kasi pag-aaralan pa yan kung ano nangyari. Pag-aaralan pa yan. Kasi dalawa eh. Dalawang eroplano? Isang helicopter. Wow. Iba na talaga kasi mundo ngayon eh. Kasi ang technology ngayon, iba na eh. Baka may hawak. Baka may connected sa yan. Sa mga Tapos yung isa, secret society. Fighter jet nila. Or baka may dala yung eroplano na sobrang halaga. Alam mo yun? Dinoble cross sila ng sarili nila. May dala silang blueprint ng immortality. Mapa ng Atlantis, no? Oo. Nasa loob pala ng Mount Everest yung Atlantis, no? Kasi iba yung mapa eh. Anong mapa? Ng Atlantis? Kapusta na, di ba? Ha? Hindi na tayo nakikita. Ang layo nung tinalon nung topic. Miss na. Ay, malayo ba yun? Sorry. Singit tayo konti sa sports. Kamusta naman yung nyo? Mga root team nyo sa NBA? Lakers pa rin ako. Panalo Lakers Ang lakas ng Lakers ngayon. Grabe na boy. Lumiliyab na naman ang kamay ni Stephen Curry. Ang lakas din ng Golden State. Isa pa yan. Grabe yung kamay boy. Pag titignan mo ganyan, putya nagiliyab. Gusto ko magkita sila sa finals eh. Lakers tsaka Sana, Golden 'di ba? State. Sana. Kasi yung opening ng NBA, Lakers Lakers Warriors na kagad. Parang may laro sila. Wait lang, kailan pa? Mamaya, may laro ulit Warriors. Kalaban nila LA Red, pero Clippers. Sino ba yung Yan sino ba yung sila star player ng magtatapat? Clippers ngayon? James Yap. James Yap. Mm-hmm. Okay. Pero yung balbas sarado. Yun. Si Kawhi. Si James Garden, no? James Garden. Si player nila si Kawhi Leonard. James Garden, di ba? Yung isa lang yung nagtumatak sa akin, yung tawa niya eh. Yung ganun tawa niya. Sa interview, di ba? Yung fan guy daw siya. Fan guy. Yung tawa eh. Ayun sa Dodgers, sa panahon nyo. Baseball? Hindi kasi siya nag-baseball eh. Dodgers. Baseball ba yun? Baseball. Tsaka, ano yun kalaban na yung J? Ano yun? Toronto. Ano pangalan nga yun? J? May J, yung ibon? Blue Jay ba? Blue Jay? Oo. Jayhawk.
Toronto Blue Jays. Yan, Blue Jays. Grabe. Okay. So, yun. Ayun, ito pa. Dadagdagan sa sports. Kanina, nabasa ko. May talks daw ang rematch ni Floyd Mayweather tsaka Manny Pacquiao 2026. Naniniwala ka ba doon? Kasi every year may ganyan. Ngayon talaga. Pero every year may lalabas na maglalaban sila. Yun nga eh. Pero yun nga, usapan na siya ngayon. Tapos ang target, ang streaming platform is Netflix. Feeling ko Gian. Ewan ko Kasi galing din siya sa trusted Ano ba yan? Trusted source. Predicted po ng Napalaboys yan. Yung ganyang matchup. Diba? Predict ba natin yan? Pipredict ba natin? Ako tingin ko yan, yan. Go yan. Pagka ginaw yan. Ako 80-20. 80 ako sa go, 20 sa hindi. Pag nag-go kayo Pacquiao ako dyan. Ano pe-predict ko pagka kung sakasakaling matuloy yan, parang nakaglab sila ang naglaban. Ang nape-predict ko nga hindi tatamaan sa Mayweather ulit Ang suntok. Ay, hindi ako. Feeling ko talaga boy, kinakabag talaga ako. Grabe na to. Bet mo naman, bro. Rinig pa rin ba yun? Rinig pa rin ba yun? Oo, rinig lahat, bro. Saan ka ba umutot? Sa ilong? Tanginan to, iba to, no? Sa ilong umuutot, no? Yan, isa pa yan. Laging nasa ko yan. Sa feed ko yan. Sa tingin nyo ba dapat bang ituloy ni Aljur yung mga cover niya? Hindi, sa inyo, ano yung tingin nyo doon? Sa tingin nyo ba kailangan ituloy yun? Ito nga, tatanungin kita. Di ba, musician ka? Ano ka na? Ang tagal mo na sa industriya ng musician. Nasa tono naman siya. Oo. Nakakanta niya ng maayos. Nakakanta niya ng maayos. Tsaka, okay naman talaga. Mukha lang talagang mukha lang, let me know! Mukhang nahihirapan, no? Pag kumakanta. Oo. Pero, naman, okay naman. Pag pinakanyari, hindi mo alam. Yari ikaw. Hindi mo nakita, na-play mo lang siya, tumunog lang siya. Hindi mo siya napanood o marinig mo, nasa tono, okay naman. Hindi naman talaga siya masagwa pakinggan. Medyo yung diction lang. I mean, yung kung paano niya kantahin kasi yung kanta is parang pinipilit niyang gayahin yung original. Ayun. Ko, hindi niya kinakanta na galing sa kanya. Yung parang boses niya. Kasi mo yung tono, kuha mo. Tama na naman, nagaya mo yung tono ng original. Pero, pati ba naman yung diction ng original, gagayahin mo pa. Ko, yun lang naman yung observation ko. Pero sa to lang. Mo dun. So, pero sa ang gusto mo, ituloy niyo pa rin. Parang, ayun yung sagot mo. Tuloy niyo pa rin mag-cover. Mag-machete na lang siya, mag-machete na lang. Okay na yun. Ang galag na lang sa pagiging machete. Oo. Ikaw, Earl, anong masasay mo? Dapat bang ituloy ni Aljur yung cover niya? Para sa akin, Boss Aljur. Shoutout sa'yo dyan, no? Siguro, boss, na lang muna. Park mo muna yan bago ako mag-upload. Muna, salang ka muna sa mga singing lessons ba? Para mas solid yung mga next performance. Malay nyo, concert naman, Boss Aljur. Bale, ang gusto mo, magtuloy pa rin siya. Pero, mag-siya mo walang pag-asa. Wag niyo pipigilan ko ano yung gusto ng tao. Parang supportahan. Hindi, kung ayaw niyo, wag hayaan siya. Okay naman. Doon siya masaya eh. Pero ikaw, anong masasabi mo? Anong reaction mo dun sa kanta niya? Sa akin, wag na. Wag na niyo. Oo, yeah. Boy, nakita mo si Earl Boy lumipad? Parang lumabas sa screen, no? Lumipad yun, no? Pero yun, ikaw yun yung reaction mo, wag na. Sa ibabaw, saglit lang. Wag na? Bakit naman? Bakit naman wag na?
sa Earl. Ayan. Tuloy natin. Ano yung Bakit sinasabi naman mo, wag na? Bakit naman wag na? Sa insagot ko? Hindi, kasi ang ganda na nung karir niya sa bilang actor eh. Baka yun pa yung maging dahilan ng niya eh, diba? Downfall niya. Sa bagay. Para sa kanya din pala yung iniisip. May mga ganun. Pakina, astig na niya eh. Astig na nung mga ginawa niyang role eh. Diba? Tsaka pag pinarinig mo yung kanta niya, diba yung Tadadadan Tanang Tanang Phoenix pala nung typecast. Yung pala yun eh. Hindi, pag siguro cover siya ng mga emo songs. Malay mo. Sa tingin ko mas babagay. Malay natin, di ba? Depende siguro sa genre na iaano niya. Mas babagay. Titira dahil niya. Ako kasi, ano tingin mo genre ang bagay sa akin? Ha? Anong genre ang bagay sa akin? Tinatanong mo ba talaga ako? Bagay sa'yo, punk. Punk kalokohan lang. Ganun. Punk goes pop. O punk. Mga punk rock, ganun. Bagay sa'yo. Punk rock. Mga Blink-182. I miss you. Hindi, yung isang vocalist. Si Tom. Mas bagay sa boses mo yan. Yan. Mas bagay sa boses mo yan. Kasi Mga yung boses mo, support, matining yung boses mo eh, manipis. Hindi ako pwede magbalad. Pwede. Sige nga. Pero dapat R&B. R&B dapat. Try to the bit the push shot, as you know. Nah, did the ethanol. You need me, the big body. Ding ding ding. Ding ding ding. Marilag! Ayan, mukha ka ng Aljur pag ginawa mo. Ang hinga na sa'yo, bibig. Aljur na Aljur. Heaven felt so divine. Yeah. Da-da-da-da-dang. Dang-dang. Dang-dang. Dang. Ganun. Pero talaga, totoo. Mabalik tayo dun sa sa nangyari kay Eman. Anong take nyo dun? Doon pa tayo sa umpisa. Oo nga. Anong take nyo dun? Ikaw, Jogs, anong take mo dun? Hindi ko inubos. Take ko dun. Masakit. Mabigat yun sa totoo lang. Kasi, syempre, bilang tao din, tao tayo eh. Meron tayong kalakasan, meron tayong kahinaan. Tao tayo, pantay-pantay tayo. Sa Diyos at saka sa batas. Naalala ko nun. Walang pangit, walang maganda, wala ring mahihina, walang malakas. Walang mangmang pagkat lahat may talilong hinahangad. Yeah. Lahat tayo tutunguhi kamatayang nakalantad. Uy. Diba? May binabasa ka ba o talagang galing sa ano? Wala. Ano yun? Okay yun parang yun yung tawon mo Naalala ko yun, nung bata kasi ako, inano ko yun eh. Parang pin-reform ko yung tula na yun. So, hanggang ngayon, fresh pa rin siya. Ando pa rin siya sa utak ko. Na lagi kong iniisip na parang, sobrang solid na itong mga linya na to kasi talagang, siya eh. Yun yung reality, bro.
Diba? Kumbaga, lahat tayo talaga may pinagdadaanan. Huwag mo mamaliitin ko ano yung pinagdadaanan ko. Kasi hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan ko dahil wala ka sa sitwasyon ko. Yeah. Hindi mo alam kung ano yung ginawa ko ngayong araw na to. Hindi mo alam kung ano yung naramdaman ko ngayong araw na to. Hindi mo alam kung ano yung kinalakihan ko. Hindi mo alam kung saan ako nag-umpisa. Lahat ng struggles ko, wala kang alam dun. Kaya sino ka para nga. Para naman, sabihan mo ko kung ano yung... Paano malalaman ng ibang tao yung di ba? Yung nasa loob ng isip mo? Ang akin kasi dun, matuto kayo rumespeto sa tao. Kung gusto mong respetuhin ka, kung gusto mong respetuhin kita, respetuhin mo ko. At saka kung gusto mong respetuhin ka, respetuhin mo yung sarili mo. Yes. Boom. Makikita na kagad yun sa the way na paano mo dalhin yung sarili mo, no? Well, na-connect ko yan. May kukonek ko yan doon sa kwento niya kasi, boy, sa totoo lang, andun na sa kanya Andun na sa kanya yung mga bagay na hinahangad ng ibang tao. Which is, ba tayo lumalaban sa buhay? Karamihan ng tao ba't lumalaban sa buhay? Para sa pera. Andun na yun. Pero, ano nga ba anong dahilan? Yung mga niya, mga siguro sa akin lang siguro nagkaroon siya ng mga bashers na paano ba siya nagkaroon ng bashers sa kanya? Alam mo naman boy, alam mo naman kahit ikaw sumikat ka magkakaroon ka na bashers. Content creator din siya, 'di ba? Ayun yung pagkakaalam ko. Nagti-TikTok din siya. Paano ka magkakaroon ng basher? Lahat ng tao may basher. Umangat ka, may basher ka. Matik yun. Sikat ka, may basher ka. Matik yun. Di ba? Umunlad ka sa buhay mo, may basher ka. Matik yun. Di ba? Basta once na maging ahead ka sa tao or maging angat ka ng kaunti, may basher ka na kagad. Hindi mo wala ang basher Yeah. Pwedeng pamilya mo, opinion siya, pwedeng kaibigan mo, opinion ng mga tao sa paligid mo yun, no? Pwedeng random na tao. So lahat yan may basher. So siguro sa kanya, dahil na parang hindi na niya kailangan problemahin yung pera. Or hindi na niya kailangan problemahin yung ibang bagay. Parang mali. Sorry. Hindi yun yung gusto ko iparating. Ang gusto ko talaga iparating is parang lahat ng tao may kanya-kanyang pinagdadaan, may kanya-kanyang problema na kailangan nyo intindihin. Hindi nyo malalaman talaga yun. Hindi natin malalaman kung anong problema ng isa't isa. Na hindi nyo alam na sobrang bigat na niya, na sobrang sakit na niya na parang kumbaga para sa akin, ang depression is cancer. Yeah, unti-unti kanyang papatayin. Yeah. Isa rin yun sa nagkakos ng ikamamatay mo ng maaga yung mga ganyan. Parang pinanghihina niya yung organs mo Natadama yung mga organs mo sa thinking mo Hindi biro kung ano yung nagiging pag naging dysfunctional yung utak mo, hindi siya biro Hindi kumbaga parang para sa akin, hindi siya dapat baliwalain lang. Kailangan yan tutukan hanggat maaari. Kailangan yung agapan yan dahil sobrang sensitive niyan. Sobrang bibiglain kayo niyan. Hindi mo kasi talaga alam. Hindi mo nalalaman kung diba? Hindi mo alam kung kailan siya mag-hit sa'yo ng solid Kung kailan kanya tsaka ako, kanya nakatingin ako sa inyo. Hindi ko naman alam kung ano yung pinagdadaanan nyo talaga. Hindi ko alam kung ano yung pumapasok sa utak nyo. Hindi ko alam kung ano yung nangyari sa araw nyo. Hindi ko alam kung ano yung pakiramdam nyo. Yung dinadamdam nyo ngayon. Kaya kung meron kayong dinadamdam, tawag kayo sa akin. One call away lang. One call away lang. Ganun lang yun.
Kumbaga, yun. Walang may mali. Walang mali sa nangyari, walang may mali. Mali lang yung naging yung resulta, pero may mga lapses, pero hindi naman natin walang merong may kasalanan nun. Wala talaga. Talagang wala kang pwedeng sisihin. Sobrang hindi lang siya. Wala kang pwedeng sisihin. Hindi mo lang talaga malalaman yun. Kasi yun talaga yun eh. Both parang sides. bibiglain ka niya, mahirap. Hindi pwedeng kunyari si Eman, kunyari sabihin mo, baka siya. Hindi mo alam kung gaano nakabigat yun eh. Di ba? Para kay... Yeah. Pakinggan mo lang yung lyrics ni Linkin Park. Oo. Halos lahat ng lyrics nun, bro. Puro depression. Ang pangalan nun? Chester. Ni Chester? Pag narinig mo yung lyrics niya, boy. Paano siya nag-end up? Diba? Diba? Sinasabi na niya sa lyrics, diba? Na hindi na niya kaya. Nasa kanya na lahat, sikat siya, mga listeners, may pera siya, alam mo yun. Tayo mga listeners, hindi pa rin yun yung sagot. In-enjoy natin. In-enjoy lang natin yung kanta niya. Hindi natin talaga nakita kung ano yung kahulugan nung... Tsaka yung nakikita niya, yung nangyayari sa kanya. Diba? Bibiglain ka. Binigla tayo lahat. Fuck. Ganito na pala nangyari. Yes. Actually, lalo na yung huling album. Diba? Yung mga huling album, yun na yun eh. Nandun yung One More grabe Light. Yun. Diba? Yung wala na yung One More Light. Grabe yung kanta. One More Light. Grabe yun. Kumbaga parang pag pinapahinggan ko yung One More Light, ano ba, paalam? Hindi, relatable siya kasi nangyayari rin siya sa maraming tao eh. At mangyayari rin siya sa lahat, sa atin. Hindi siya fantasy. Ano yung isang kanta niya? Hindi siya fantasy na, kunyari, anime lang eh. Oo, talaga real life talaga nangyayari yung lyrics eh. Ano yung isa? Battle Symphony ba yun? Tama ba? Battle Symphony. Hindi. Ano yun? Kanta ba yun? May isa siyang kanta eh. Ano yun? Sa Linkin Park. Or may symphony something. Linkin Park din. Alam ni Erlan, Linkin Park fan yan eh. Symphony? Hindi yata symphony. Battle. May Battle Scars. May symphony sa lyrics. Hindi ko Linkin Park may symphony. Parang ganun yung parang may symphony nga sa lyrics yun. Na-search mo? Wait lang. Oo nga, Battle Symphony nga. Battle Symphony nga. Diba? One More Light na album. 8 years ago. Oo. So, pag binasa mo yung lyrics niya, boy, ganun din eh. Diba? Parang basta lahat talaga ng lyrics ni Chester. Ano siya? Masakit. Yeah. Dami yan. So, yun nga guys, kung huwag kayong susuko. Kung huwag kayong matakot magpatingin. Hindi pa agad nagpapatherapy kayo, baliw kayo, hindi ganun yun. Maghanap kayo ng tulong ng professional na help kung kailangan nyo talaga. Huwag nyo babaliwalain yan. Iba ang mental, bro. Iba talaga. Pag pinasok ka sa mental state nung na yun, siya eh, loophole siya eh. Hindi mo siya malalabasan kagad. Paulit-ulit siya, boy. Hindi mo malalabasan kagad, loophole siya. Gaya nga nung episode 3. Kumbaga pumasok, pagka naramdaman mo siya, yun na yun eh. Pinag-usapan din natin to sa episode 3, di ba? Yung, kailan ba yun? Yung nadali rin ako niyan. Napunta ako sa dark side. Dahil nga dun sa mahiwaga. Dahil sa mahiwagang halaman. Dinala ako sa dark side. Tapos, damn, eto pala yun.
Pero at least yun, na-recognize ko siya eh. Na-realize ko siya eh. Na parang, okay. Nakapag-seek kagad ako ng ilaw eh. Nakita kagad akong ilaw sa dulo ng tunnel eh. Alam mo yun? Pinuntahan ko kagad yung ilaw eh. Hindi pwede to kasi parang ang dilim dito eh. Parang wala akong kasama dito. Parang ganun yung feeling niya sa akin. Yun lang. Kaya hindi pa rin. Tama rin yung ang ganda ng mga pinoint ni Jogs dun. Hindi yun yung sagot. Tsaka, hindi yun yung sagot. Tsaka kailangan mo rin talagang maagapan yan. Especially mental mo yan eh. May mga tao kasing ganun eh, no? Yung nahiya silang maglabas nung nila. Nung heavy burdens nila. Hindi mo rin masisisi kasi mayroon ding may mga topic din sa buhay mo na ayaw mo rin minsan i-share, 'di ba? Parang iniisip mo pa rin siya eh, na sabihin ko ba to, hindi na, parang ganun. Or ang pinaka the best way doon. Actually, para sa akin, ang best way doon, magpahaging ka. Yung parang yung ginagawa ko, tal nangyayari ba sa'yo to? Yung parang ganun. Nangyayari ba sa'yo to? Yung parang nasa just mailabas mo, di ba? Tapos pag may nasagot sila, ay oo tol, nangyari sa akin yan. Tapos magkakaroon ka ngayon ng, damn, hindi pala ako nag-iisa. Parang ganun. Nakaka-relate ka. May nakaka-relate sa'yo. Actually ba yan, abang sinasabi mo yung mga sinasabi, yung mga binabanggit mo kanina. May kumakanta na naman sa utak ko eh. Parang nakapakanta ako na why is everything so heavy? Pucha, boy. Di ba? Isa pa yun, boy. Isa pa yun. Heavy talaga. I-heavy ka niya. Heavy talaga. Di ba? Oo. Kaya sa mga nakikinig sa atin ngayon sa listeners, labanan nyo lang yan. Hindi yun yung sagot talaga. Mag-seek kayo ng magbasa kayo ng Bible. Yun sa akin. Yun yung nag-heal sa akin eh. Nagbasa ako ng mga verse ng Bible. Pinakabag talaga ako pero nagbasa ako ng mga verse ng Bible. Tapos magdasal talaga yung tanong ko eh. Alam mo minsan nasa verse yung mga sagot dun sa tanong mo. Parang, tumutugma siya. Parang, ang galing na ito. Ang galing talaga ni Lord ah. Isipin mo, naisip mo yun. Yung parang ganun. Ginagano mo yung Diyos, no? Naisip mo yun. Parang ganun. Siyempre, Diyos ako eh. Malamang. Parang ganun yung reaction niya eh. Hindi ka niya pababayaan. Lagi kang bumalik sa kanya. Yung mga yan, binibigay niya sa yan kasi pinapaalala niya nandito ako. Ganun. Kumbaga sinasabi niya, andito ako. Pinapadaan ka niya sa darkest way or darkest path ng buhay mo. Para na malaman mo na may light talaga. Siya yung mag-light sa'yo. Well, yun. So guys, huwag kayo masyadong lagi kayong maghanap ng way. Walang bagay na walang solusyon. Meron yan. Hindi nyo lang makita pa sa ngayon, pero huwag kayong susuko. Lahat ng problema may solusyon. Totoo yan. Hindi yan. Proven na siya dati pa. Pero kasi doon pa rin ako na nakakapagtaka pa rin. May mga di talaga kinakaya, no? Meron kasing hindi natin talaga alam kung ano yung totoong reason. Siguro may mga bagay rin talaga na, yun nga, kagaya na rin yung sinabi ko kanina. Ayoko magmagaling sa bagay na wala akong alam. Kasi wala ako sa sitwasyon nila. Yeah. Wala ako sa sitwasyon nyo. Andito lang ako para sabihin ko lang kung ano yung naiisip ko. Pag yung kunyari, sobrang close mo sa tropa mo na yun, tapos ganun siya.
Siyempre may makikialam ka na rin sa part na yun no? Sasabihin mo na. Lalo na yung part na yun. Oo, Pero hindi mo i-invalidate yung ano niya, ramdaman niya. Ka, parang ganun. Papakinggan mo kung ano yung sinasabi niya. Pero wag mong sasabihin mali ka. Wag mong, baka, alam mo yun? Tama. Baka nag-open up si Eman dun sa mga circle niya. Tapos siguro na-udyok. Ano sagot sa kanya? Hindi, mali ka. Tanga ka, bobo ka. Hindi ganun. Parang baka hindi ganun yung nangyari. Hindi natin lalo kang masaktan nun. Parang lalo kang sinaksak, no? Parang ganun. Parang sinaksak. Kasi ang salita, boy, ano yan eh. Matalim talaga yan. Matalim ang dila, boy. Yung lahat na lumalabas sa bibig natin, iba yan. Sobrang talim yan. So, once na may binitawan ka, kailangan, lalo na kasi fragile yun eh. Alam mo yun? Yung sitwasyon niya, sobrang fragile na niya dun sa nangyayari sa kanila. Kunyari, may taong pinagadaanan. Ako, kunyari, pinagadaanan ako. Ang hina ko na. Kasi nga, kaya ako humihingi ng tulong, ng lakas sa iba na. Kasi sobrang hina ko na. So, fragile na rin ako. Once na basagin mo ako, basag ako. Oo. Wala na, basag na ako. Mabasag mo talaga ako agad. Kasi nga, wala na eh. Alam mo yun? So, kung meron kayong gustong iparating sa taong, may kumausap sa inyong ganyan, kung gusto kayong iparating sa kanya, mag-ingat kayo sa sasabihin nyo. Meron namang magandang way na pagsabi ng anong punto nyo. Diba? Meron mga bagay na kagaya nung may sinabi siya sa'yo na kasi ganito yung nangyari sa akin. Tapos sagot ko sa kanila, mali, hindi ganyan. Mali eh. O kaya, bobo ka ba? Pangit yung gagawin mo. Hindi ganun. Sabihin mo, mali yung approach. Yung approach. Ibahin mo. Sabihin mo lang, naiintindihan kita. Pero ganito ang gawin mo. Yes. Naiintindihan kita, isipin mo to. Pero isipin mo to. Kung ganyan ba ginawa mo, kung ganyan ba naramdaman mo, ano mangyayari? Isipin mo yung outcome niya. Kumbaga, doon mo ipapasok yung yung kailangan mo doon mo kailangan gumamit ng mga mabubulaklak na salita. Yeah. Though, hindi naman lahat ng bagay ganun eh. Hindi ko sinasabing kailangan talaga ganun. Pero, ang punto ko lang is, linawin mo kung ano yung gusto mong sabihin. Huwag mong pasukan ng, hanggat maaari, huwag mong gagamitan ng negative. Kasi, pagka may mga bagay na gusto kong sabihin, pero mali yung pagkakasabi mo, ibang intindi ng taong kausap mo. Para ka lang nagte-text di ba? Yun yung laging sasabi, para ka lang nagte-text. Di ba, minsan pag nag-message ka, binasa mo yung message, galit ba to? Pero hindi naman pala galit. Di ba? Iba yung dating niya sa message sa sinabi, no? Sa in-person na sinabi. Kesa so, ibahin mo. Di ba? Ibahin mo. I mean, hindi mo pala ibahin. Linawin mo. Isipin mo maigi kung ano yung gusto mong sabihin. Huwag kang basta-basta bitaw ng bitaw. Kaya lagi isipin mo kung ano yung punto mo, kung ano gusto mong ipunto. Huwag kang basta-basta bitaw ng bitaw. Kasi once na nagkamali ka ng binitawan mo, mali na kagad ng intindi niyan. Babasagin mo siya. Lalo na yun, fragile yun. Diba? Tsaka iba na yung umaandar sa isip niya no? Pag ganun, no? Sobrang sensitive na niya. Kunyari, may mabanggit ka lang na, kunyari, yung word na bully sa sentence, nasama mo sa word na bully. Matitrigger siya dun no? Parang may mga ganong tao Kumbaga kasi yung gatilyo, nakaganyan na yun Di ba? Kumbaga, konti na lang iniintay na lang yung gatilyo nakahawak na siya sa gatilyo. Wag niyong bigyan ng dahilan para pindutin niya yung gatilyo, para kalbitin niya yung gatilyo. Yes, sir. Di ba? Huwag mong itula kasi parang kumbaga nakaganyan na yan, konting galaw mo na lang yan, pipitik yung gatilyo Huwag mong ganun yun. Huwag mong ganun yun. Point nun. Tama ka. Baka ganun nga yun. Ganun nga, siguro feel ko sa circle niya yun, nagsimula.
nag-start sa circle niya yun, nag-start lahat nung thinking na yun. Possible na circle. Pero nga kasi, may ibang social media ngayon. Social media ngayon, titiradahin ka rin yan. Oo, Social media comments, ngayon, no? yung mga comment, titiradahin ka rin yan. Kung isa yan isa rin yan sa, marami ng rason ngayon para magkagulo-gulo yung utak mo. Oo, no? Kung mga negative comments, no? Naipon na sa ulo niya, tapos ano nang gagawin? Minulto siya ng minulto, no? Yun, minulto siya ng mga comments, bro. Di ba? Hindi, pero kung ibababad mo yung sarili mo sa salitaan ng Diyos, hindi mangyayari sa iyo yun. Oo naman. Puro Bible yung binabasa mo. Oo naman. Sa iyo yun. Pero hindi nga kasi lahat ng tao may naniniwala sa diba? Higher power sa Or Diyos. minsan kasi naniniwala pero sa sobrang dilim na ng utak niya nakakalimot na siya. Yun ang wag niyong gagawin. Wag kayo makakalimot. Wag kayo makakalimot. Yes, sir. Tsaka tama. Yun lang yun eh. Yung point din kasi kailangan ni Jogs, talaga. Ang point din ni Jogs, gamitin yung resources, yung mga tao rin sa paligid niyo. Na pwede nyo kausapin, pwede nyo lapitan. Kung hindi kayo tama ka. Baka kasi mag-isa lang siya, tas kala niya wala nang tutulong sa kanya, parang ganun. Meron kasi mga tao na hindi naman, yun nga, kagaya ng sinabi ko ulit kanina, may mga tao na hindi naranasan kung ano yung naranasan niya. Kaya wala silang idea kung ano yung pinagdadaanan niya. Akala nyo masaya pero hindi. Akala nyo ganito pero hindi. Huwag kayo yun nga. Yun lang ulitin ko ulit. Huwag kayo magmamarunong sa buhay ng isang tao kasi hindi nyo maranasan kung ano yung buhay niya. Yes. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang buhay. Yan lang yun. Word. Diba? So, yun. Kung talagang no choice kayo, talagang kinausap nyo na pamilya nyo, kaibigan nyo, hindi nyo nakuha yung sagot, ang sagot nandoon. Lagi. Ang sagot nasa taas. Tsaka ito lang, isingit ko lang kasi binabash din si Kuya Kim. Yung tatay, parang sinisisi rin si Kuya Kim may nakikita ako. So guys, wala kayong dapat sisihin sa nangyari. Hindi kasalanan din ni Kuya Kim yun. May kasalanan. Wala namang magulang na gustong gawin yun sa anak niya. Walang may kasalanan dun, guys. Kaya tigil nyo na yung pambabash. Walang mapapala sa bashing. Hindi nyo alam kung ano pinagdadaanan ng tao. At hindi nyo alam kung ano pinagdadaanan ni Kuya Kim ngayon. Kaya huwag kayo magmagaling sa buhay ng tao. Totoo yan. Huwag kayong parang tanga kayo, Kakabash nyo, hindi nyo alam kayo, ewan ko. Yun lang. Diba? Huwag kayong yun din yung dapat ma-open up sa mundo ng social media ngayon, no? Dapat binaban na ni Facebook yung nangyari, no? Yung mga comment, dapat pinifilter. Dapat binaban niya. Pinifilter niya kung ano yung negativity. Pag negative. Dapat pinifilter. Report nyo! Sa mga comment section. Dapat iwala yung mga Facebook ng mga ganun no? Oo, pwede. Yung mga Facebook ng mga kupal lang, no? Facebook ng mga gustong itama yung buhay nila, iwala yun, no? Bagong up, no? Facebook comments. Dami kasing keyboard warriors sa bida-bida alam mo yun? Bida ko kwento mo yan sa mga keyboard warriors din, marami rin dyan, bro. Yung mga wala na silang pag-asa rin na sa keyboard na lang sila umaasa. Alam mo yun? Doon na lang kumukuha ng saya nila, no? Tanggalin nyo yung keys ng keyboard nyo, lunukin nyo. O kaya yung letter sa keyboard nyo, gawin yung alphabet, A, B, C, D, E, siguro mas okay yun, no? Oo, tama naman.
Gawin yung alphabetical order yung ano nyo. Keyboard nyo. Huwag yung puro... Boys, out of the topic naman. Paano kung may gustong ipatupad yung pinuno ng bansa nyo, like papatayin yung mga prisoners na nakabalik ng 3 beses na. Kahit ano pang kaso. Medyo mahirap yan. Like, kunwari, meron kang 3 cases na nakapasok, labas-pasok ka na sa loob ng presinto. Tapos? Yung next mo, yung bali pang-4 mo, is, death sentence na. Depende din sa cases eh. Ano yung, sige, ikaw muna, Jogs. Ako natin, sagit lang yung akin. To be honest, yung akin, meron ako na sa utak ko, pero okay na yun doon. Okay na yun doon. Yun na sa utak mo? Doon na lang siya. Ano tayo masabihin? Ano na lang ako, may sagot ako sa utak ko, pero doon na lang siya. Yun na lang yung sabihin ko. Okay. May mga matitrigger ba? Well, ewan ko, kasi kanya-kanya naman tayong opinion sa buhay, kanya-kanya naman tayong view, iba-iba yung angulo natin sa buhay, pero, so, ayun. Sige, sa akin, depende sa case. Kunyari kung ka lang naman, nagnakaw ka lang sa Angel's Burger, yun lang yung kaso mo. Okay. Siguro may exception. Oo. Pero may kung exception. Yung case mo, talagang palit buhay. Ang mga case nun, mga below the belt, yung mga ganon. Siguro payag ako nun. Parang death penalty. Like yung kunwari, nanggahasa ka, ganyan. Kung sinabi mo kasing 3 na eh, nakapabalik-balik na siya eh. Pero kung first time lang, baka may pag-asa pang magbago yung tao eh. Pero yung pang-4 na niya, hindi pa siya nagbabago. Siguro, kailangan na. Or, kahit di na death penalty, mabulok na lang siya sa loob. Parang ganun. Kaso mo, sa sobrang dami ng mga sa presinto. Diba? Imbes na yung ginagastos mo sa pangkain nila, yung tubig, kuryente, dumadagdag pa sa gastusin, parang ganun. Diba? I-advocate mo na lang yung budget na yun sa ibang sa bansa, diba? Makakatulong. Maganda rin yan. Okay din yan. Parang dictator, no? Kasi pero mahirap din eh. Kasi ako forgiving akong tao eh. Diba? Wala lang. Ako parang hindi ko rin kaya makakita ng parang i-execute yung kunyari. Well, kunyari may pinatay siya sa kamag-anak ko. Kunyari yung killer na yun. Mapatawarin ko siya pero ayoko na siya makita. Pero ayoko rin siya mamatay at the same time. Okay. Kasi ayoko lang siyang mag-i-exist sa pupuntahan ko. Sa bagay. Yan okay na yun. Pagsisihan mo to. Kasi kung execute, ang hirap nun, bro. Sino ba ako? Diba? Sino ba? Kahit sino eh. Kahit sa presidente bagay ka pa eh. Kahit presidente ka, tas ewan ko, ayoko mag-name drop. Mahirap pala yun. Kasi ang sagot lang niya doon, hindi siya Diyos. Hindi ka Diyos para mag-decide ng ganyan. Kasi lalo na ba yun? Kailan ba yun? Kanino bang regime yun yung nangyari sa Pinas? Yung maraming namatay. Basta yun. Anyway. Anong tawag doon? May tawag doon, di ba? May word sila doon eh. Gumbursa? Yung mga natokhang. Yan. Natalakay din naman namin sa last episode. Yun. Anong say nyo doon sa tokhang?
maraming nadamay doon na inosente. Hindi lahat ng natokhang Madami din namang naging magandang basta. Yun, so anyway, alam ko, guys, gumanda rin yung Pinas nun. Parang nawala rin yung mga siraulo dun sa kalsada. Sabi nila. Nawala ba talaga nung tokhang days? Totoo ba yun? Hindi ko alam. Ikaw, Earl, anong masasabi mo doon? Nawala ba talaga? Kasi halos kalahati doon, pandemic eh. Oo. Hindi, Bumayad naman lahat yung tokhang days, anong nangyari doon, Earl? Talaga bang luminis? Talaga bang nabawasan yung mga krimen na nangyayari? Based on crime. Based on your experience na lang. Siguro bumaba yung crime rate noon mga panahon na yun. Kasi imbes na crime rate yung nangyayari, iba police report So, yun. Tsaka iba-iba yung news, di ba? Yung bigla-bigla nilang papasukin ng pulis yung bahay. Parang nagtitrip lang yung mga pulis. Uy, pasukin natin to. Pagbabarilin natin tong mga to. Parang ganun. Hindi mo nga kasi alam, babalik tayo dun sa topic natin. Walang hero na magsasabi ng totoo. Kahit alam niya. Ano talaga yung nangyayari. No? Wala may alam ng katotohanan. May nakakaalam niyan, bro. Doon lang din, pero hindi nila masasabi. Kasi sila na yung tututukan ng headshot eh. Alam mo yun? Sila na yung nasa crosshair. Pag sinabi nila. Manny Pacquiao napakamot ulo eh. Well, may mga nakakaalam dyan, bro. Kaso walang may lakas ng loob para sabihin yun. Yung tatayo sa gitna ng Luneta Park, no? Guys, nasa akin yung sagot. Pakinggan nyo. Parang ganun. siguro na lang. Tapos siya yung mag-name drop ng lahat, no? Siguro na sana na lang. Tapos ikinalat niya na lahat, no? Maging maayos na lang lahat. Yun na lang. Sana magkaroon pa rin ng pag-asa. Ng pagbangon. Yes. Hindi naman mawawala yun eh. Kailangan lang talaga maging malinis. Yun na lang. Sana maging maayos at maging maganda ang pagbangon. Yes. Tsaka isa pa. Huwag kayong tumigil magalit. Kasi karapatan nyo yan. Pag tumigil kayong magalit, uulit lang ulit yan, guys. Nanakaw ulit yung mga yan dahil wala na silang ibang pagkukuhanan ng pera kundi dyan lang. Di naman magtatrabaho ng patas yan. Isipin mo si Diskaya. Sa tingin mo ba magtatrabaho sa McDonald's yan pag wala ng pera yan? Magtatrabaho ng mga normal na trabaho yan. Siyempre, ang isip niyan, nakaulit tayo, mahal yung bills natin. Parang siyempre pag mayaman ka, mataas din yung babayaran mo. Yung mga bills mo, mga pang high-end din eh. Ganun lang yan. Kaya huwag kayong tumigil magalit. Ipaglaban nyo pa rin yan. Tama. Paglaban nyo yung dinakaw. Dahil bibili election ulit ng mga sports car yung mga yan. Hindi basta-basta. Solid yung episode 10. Kala ko chill lang tayo. Bigla tayo naging seryoso eh. Yeah, well, anyway, medyo mahaba na guys. Sa lahat ng nakikinig ngayon. Laban lang. Uy. Laban lang, tsaka huwag kayong susuko. Huwag niyong sukuhan. Sa lahat ng nangyari, okay lang yan. Pag nadapa, ako masabi ko lang message nyo kami sa Facebook kung pwede. May gusto ko yung message nyo kami. May gusto ko yung pag-usapan. Sa Facebook namin, sasagot kami kagad dun. Bago nyo kami may message lang ako sa inyo. Isa lang ang buhay. Yeah. Pahalagahan nyo yan. Yes. Lahat ng tao, isa lang ang buhay. Pahalagahan nyo yan at pahalagahan nyo rin yung buhay nila. Isang best lang. Dadaan lang tayo dito eh. Dadaan lang talaga tayo dito.
Yes, sir. Wala nang reason para hindi ka maging masaya. Dahil saglit lang to. Ang bilis. Tignan mo, episode 10 na tayo. Diba? Ay, bilis nga eh. Nag-start lang tayo ng episode 1. Kailan yun? Sa mga nakikinig dyan, diba? Iwan ng memories. Ito, yeah. Tama, memories. Word na memories. Panoorin nyo lang. Balikan nyo lang yung mga previous episode namin. O kaya kayo, gawa kayo ng sarili nyong episodes nyo. O kaya mag-guess kayo may sa amin. May iiwan kayo dito. O kaya guess nga kayo dito. Feel ko nga kahit walang nanonood sa inyo. Dito. Tama. Dadaan lang tayo. Kahit walang nanonood sa inyo, i-video nyo lahat ng nangyayari sa inyo. Dahil one day, mapapanood yan ng mga kaapo-apuan nyo eh. Di ba? Anak-anakan nyo. At least malalaman nila yung istorya mo eh. Tira mo, ikaw ba? Alam mo ba yung istorya ng kalololoan mo? Hindi, di ba? Kasi wala pang video, internet. Ngayon, ito na yung parang chance mo na mag-imbak ng memories eh. Para makita nung kapwa mo, ito pala yung lolo ako, tangina mo, ang burat, parang ganun. Yun lang. So yun guys, kung meron kayong mga comments, reaction, tsaka kung gusto nyo mag-guest, message kayo or mag-comment kayo. Yes, sir. Huwag kayong mag-hesitate. Maraming salamat guys, oo. Maraming salamat guys, walang tigil, walang sawa nyo pagsuporta. At sana magsuporta pa kayo. Follow mo kami sa Spotify, YouTube. Para makarinig pa kayo ng mga ganitong usapan. Minsan lang din kasi kami mag-usap ganitong tatlo eh, ng ganitong seryoso eh. Especially wala pa. Hindi naman talaga dapat seryoso eh. Especially wala pa kaming guest. Tapos biglang naging seryoso. Ang usapan ngayon, chill lang eh. Nadala. Indamdamin, brother. Nadala. Maganda. Comment nyo dyan kung may napulot kayong aral. Dahil, gayang sabi ni Jokes, isa lang ang buhay. At sabi naman ni Sen, napapadaan lang tayo dito. Yes. At sabi ko naman, ay magtanim kayo ng memories. Yes, memories. Kaya, hanggang sa muli. Pero wait lang. Ano? Sabi ni Kuya Kim, ang buhay ay weather lang. Malagpasan nyo yan. So, paano? At, ayun. Yun. Ang bigat so, nun. That's a wrap. Grabe naman yung pandulo nun. Ganda na yan, Der. Grabe yung pandulo. Biglang ginanon. Siya. Salamat sa pagtambay nyo, guys, no? Ito ulit kami, no? Hanggang sa muli. Dito lang sa Anong Napala Boys. We out.